Hello, Binildians, and hello, future Binildians, our companions. Welcome to Inside Comms, the podcast where we talk about the life here at the LaSalle College of St. Benilde. And if you're someone na curious about Benildian life or you're planning to enroll at Benilde, nasa tamang podcast ka. Yes, and we have a question for you guys. Have you ever wondered what does it feel to transfer to a new culture? Yung sanay ka na sa school mo, sa environment mo, and then suddenly, lilipat ka sa panibagong school, sa panibagong places. Have you ever wondered what does that feel? Ikaw, ano bang... Ako kasi personally, I wondered that and I did that. I took a big step and transferred here in Benilde, Antipolo just a year ago. Yes, ikaw, how about you? Ako rin, 2025, year ago din. So, sobrang pressured. Ganyan. Yung sabay lang pala tayo Sabay lang nag-transfer. Yes, I'm from Manila kasi, from a red school in Manila. Uy, red school din ako, pero... from- from Manila rin. Okay. So ngayon, So, alam naman natin changing school is a major transition. yes, it is a major transition, a big decision, a big step. And it's also a new experience naman din talaga na marami tayong matututunan. So, dahil big transition nga yun, and para mas malaman natin yung experiences, let's welcome Charles Toledo! Hi! Hello. Hi, Charles! How are you? Okay, doing good. You're doing good. Parang naman. hindi naman good. Ay, Parang wala ka Bakit namang parang energy. Good afternoon. Good afternoon. Okay, good afternoon, Good Charles. afternoon. So, welcome to our podcast. This is actually our pilot episode and you're our first guest kasi we want to... I'm honored. He's honored. We're honored to have you, of course. Okay. And yung podcast namin kasi, we're going to talk about the Benildian life. Okay? Para sa pilot episode namin, kagaya ng ating mga viewers, we're going to welcome them sa Benildian culture. We're gonna welcome them to the Benildian culture. So, tayong tatlo as transferees, how did we feel transferring to Benilde? So, we're going to share that today with our viewers. Okay? Like yung first day mo ba, parang kinakabahan ka na, saan ako uupo? Actually, for me, nung first day ko, kasi alam ko, medyo matanda na ako. Like, Grabe naman sa hindi naman. Pero like, for context of viewers, I'm 25 years old. So, yung first day ko, 24 na ako. So, in-expect ko na mas younger din yung mga classmates ko na kasi transferee din. So, di masyado ako nag-alala, pero nung first day ko, umupo ako sa bandang harap. So, mas madali makipag-usap if ever sa mga makatatabihan. Okay, matapang pala si Charles. Oo. Sa harapan siya umupo. Kasi no first day ko, sa pinakalikod ako umupo. Pero nag-ano ka ba, parang sa sarili mo since medyo malaki yung gap ng age. Kasi ako 24 din, so medyo gets ko. Parang medyo naisip mo ba na baka hindi kami mag-click nung ka-block ko? Yun din yung naramdaman ko. Kasi nung, yun nga, first day, parang, baka hindi na yung medyo corny na yung mga Oo. jokes ko. Or baka, baka matanda. Kasi 6'7" Oo, di ba? Baka random naman na. yung 6'7", parang 1, 2, 3 years lang naman yung age gap. Oo, Grabe pero, naman yung 6'7". ano naman, very welcoming yung na-receive kong Ay, yung you first felt day that. ko. Yeah. Kayo ba, Very nung first day nyo dito, like, ano nang experience yun? Oh my God. Sino mauna Ikaw muna. sa? Sige, Ikaw ako muna. mauna. Ako nung first day ko dito, let's be real, hindi siya naging madali. Kasi, paano ba? Hindi ko rin ma-explain kasi hindi naman agad ganun nag-jive yung humor. Yung humor, yung personality, ganyan. And then, kasi ako, galing ako from a different course sa school. Accountancy ako and now communication, diba? So, the course itself, hindi iba yung ugali or culture ng mga comms sa accountancy kami kasi parang more on numbers yung kausap namin. Sila talaga socialization. So, dun pa lang, meron na agad barrier. Pero nung naripas naman yung mga few weeks pa lang naman actually, medyo naging okay naman eventually. Ikaw, Ako naman, for context, 3 years kasi akong natigil sa pag-aaral. So yung first day ko talaga, narag talaga ako. Tas ang eksena pa, pagpasok ko, ang dami nang nakaupo. So ako,
ang nangyari sa left side ng room, ako lang yung nakaupo doon, sila lahat nasa right. So ang excel ako doon, nakaupo lang ako, ganyan, naghihintay ng dumating yung prof. Ganun lang. Tapos after nun, uwi na ako, bahay, school lang ako. Wala ka naging first conversation nun. Kasi Wala. syempre ikaw lang mag-isa sa Wala. sarili. Pero how did you feel by that day? I mean, the end of the day, anong naisip mo? Parang, sige, siguro after 1 month, magkakaroon na rin ako ng kausap. Okay, that's good. That is my positive thinking. Oo. That's good. Okay, so, as someone who can relate, diba hot topic to sa atin, let's ask you a question as the icebreaker. Okay? Hindi pa pala icebreaker. Intro pa lang yun, pero parang icebreaker na. Mabigat na topic to kasi syempre, no matter how much ka namang social butterfly, mahirap pumasok sa panibagong environment. That's the So, as the icebreaker, have a one word to describe your first day in video. Exciting. Wow. Wow, Ang exciting. positive. Ang positive ni Charles. Parang Palakpakan ingit na natin. ingit ako sa kanya. Nakaka-ingit Hindi, ka. ano lang. Kasi, for me naman, yung first day ko, 1 year ako nag-break from school. Kasi, nung previous, parang nagpahinga lang ako. Kasi medyo, na-feel ko na, di talaga ako sure if ano yung gagawin ko. So, nag-take a break ako. Pero, nung na-decide ko na mag-aral or mag-shift dito, na-excite ulit ako. Parang bagong experience, tapos bagong course. Tapos, syempre, new friends and new chapter. Kaya nung first day talaga parang, yung unang tumabi sa akin, tinanong ko pa, "Hey bro, what's your name?" Gumanon pa ako. So, Extrovert naman pala. para may momentum lang na this is a new start. That's good. Nakakatuwa siya marilate. Kasi parang sa perspective ko, it's always hard na lumipat sa new environment. So knowing this story of you, parang nakaka-refresh siya na it's not always scary na kumilala sa bagong environment. So ano ba yung previous course mo? Previous course ko is filmmaking sa filmmaking. Manila, Benilde. So, since galing ka ng Benilde, Manila, factor ba siya kung bakit excited ka? Kasi parang same environment, Benilde, Antipolo. Oo, kasi parang medyo nasanay ako sa Manila and medyo comfortable ako. And knowing na, ay, Benilde din to. So, siguro, feel ko I would belong then here. So, kaya dito rin ako nag-transfer. Okay. Andun na yung Benildian heart. Ang kanyang heart ay green talaga. Green heart. Okay. Kasi ako naman, from red school ako eh. So, ibang-iba talaga yung culture. Ikaw, anong school, anong color ba ng school mo? Ay, red. Okay, tayo. Okay. Wala din na lang. Mga stoplight, naging green light na. Green and then red. Ngayon nasa green tayo, mag-go forward. Go na. Pero ayan nga, as a film student, previous film student, if your transfer experience was a movie title, ano? Uy. New Road New yun. Directed by me. Okay, bakit New Road? Kwento mo na lang yung gist niya. Ano lang, naisip ko lang it's a new, kunyari, traffic lang. Tapos, wala kang choice. Either, may nakita kang opportunity na pumunta sa road na di ka sure. So, dun ka na lang. Okay, gets. Take the chance. Kumbaga, new route tayo. Oo. It's always a new place and then you're gonna Malay explore mo, pa din. diba? Okay, that's good. Ang ganda naman ng sagot ni Charles. Okay, so tapos na tayo sa icebreaker. Ngayon, let's dive deeper na sa conversation. Okay. Go! Let's go sa segment na what is, the segment is the decision and the transfer experience. Okay. Okay. So, let's start with the question. Let's start sa beginning. Bakit Benilde? Honestly, coming from Manila, yun nga, it was already a comfort zone for me. But also, alam ko different institutions yung Manila and Antipolo. Pero, knowing Benilde, may standard sila and medyo high quality rin yung kanilang education. So, yun din yung parang factor na pinili. Okay.
to be fair with Benil, high quality talaga yung education nila. I wouldn't say na medyo. It's really high quality. Yes. Diba? You guys agree naman. And coming from a different school, hindi naman sa sinasadya mong i-compare, pero hindi may iwasan i-compare kasi the Benil talaga, they really take care of their students, right? Totoo. So, I Talagang ano sila, hands-on. Yeah. Hindi ko alam, pero di bang iba talaga yung experience Mm-mm. dito? Like application kung application, prod kung prod. yeah. Parang sinasalay ka na nila sa real world. Yes, hindi lang siya book-based, kundi yung experience itself, ihahain sa'yo. So, Benil is a good school talaga. And ayun, nabanggit mo nga rin na may comfort na agad. Mm. So, nung first week mo ba, kung i-rate mo siya from 1 to 10, ano yung comfort level? Siguro for me, 8. Kasi syempre may kaba pa eh. First week, parang di ko pa rin alam kung if yun nga, tatagal or if madaming friends mamimake. Pero as the weeks progress or as the terms pass by, parang yeah, I made the right decision. Ang saya talaga nung That's comms really dito. nice, yes. That's really nice to hear, no? Parang I can see that you're enjoying your stay here in Totoo ba? oh no. Totoo ba siya? Ay, tinig ka pa naman. Hindi. Malalaman natin yan sa... bawal kasi. Ay, ano yan? So, na-rate niya ng 8. That's actually, mataas na yun for a first week. So, ang next question natin is, how did you handle your lunch breaks? Kasi let's be honest, mas nakakatakot pa yung lunch breaks kesa sa exam kapag transfer ka. Kasi syempre, wala ka pang kasama, saan ka pupunta, diba? So, how did you handle that? For me, nung first few weeks ko, first few months actually, kung kung sino lang mahatak ko. Pero okay naman ako like eating alone. Parang no big deal for me. So, parang okay naman. Pero once I've made friends, parang ayun, nag-adapt na rin, tsaka nakikisama na. That's nice. How about you, Pene? Actually, labas-labas lang ako dyan sa may gilid. Hindi ako nag-esky actually. Hindi mo pa alam yung ST. Hindi ko pa alam yung ST, so ako, fast food lang. Mm. So mag-isa lang ako lagi, solo date ang atake niya. Ano yun, like decision mo na mag-isa, hindi ka nag-try na kumausap ng student. Parang, uy, tara lunch. Ganun. Hindi, kasi sobrang introvert ko kasi kakausapin ko lang yung tao pag kakausapin ako. Oh, sobrang special naman yun. Famous naman pala ni Pa ini-interview ka pala. Hindi, ganun lang. Okay, gets naman. So, pag ganyan, kain lang ako sa labas, Mm. balik sa school, after nun, uwi na. Yan lang routine ko. Mentioned yung Eski. Guys, we have Eski here kasi sa Benil. It's a very famous kainan here in Benil. So, it's part of our culture na, actually. So, yes. Ako naman, nung share ko lang din yung experience ko. Lunch breaks, hindi naman, at first, hindi siya naging mahirap. Honestly, mas yun yung nag-connect sa akin with the old Benilians and yung other transferees pa, yung lunch breaks talaga. So, ayun, hindi naman siya ganun kahirap kasi madali namang lapitan ang Benilians. Totoo, sobrang Yes. friendly nila. Kahit na yung staff, di ba? Yeah, yung Like, mga staff talaga. Kahit magkasalubong lang kayo, good morning po. Good morning po. Sobrang sila welcoming. So, yung staff pa lang, ma-welcome ka na eh. So, hindi ka ma-feel awkward here sa Benil. Okay, next question tayo. What's one thing you wish someone told you before transferring to Benil? Sana nalaman ko na may Benil Antipolo sooner. Kasi last year ko lang din actually naalala na meron. So like, if I knew na, may Benil Antipolo, mas malapit sa amin, edi sana I might have applied earlier din. Okay. Yung talaga, it matters actually yung Yung layo, college yung distance. mo. Yung din. distance. Proximity. It really matters. Kasi yun din yung naging problem ko. Kasi sa Manila rin ako nagsa-study before. So, yung proximity ng school mo from your house, it matters kung paano ka magpo-process as a student. Kasi kapag pagod yung utak mo, mahihirapan kang sumabay sa flow ng college. Parang yung biyahe na dapat tinulog mo na lang. Oo, Oo. diba? Inaral So, mo mas na okay lang. na, Mm. mas malapit na lang kung meron namang malapit. Yeah, and especially sa course natin na Communication Arts, it's very crucial na may bigla ang kasi tawag, tara, may meeting tayo, may ganito tayo. So kung yung layo is, 'di ba, ilang kilometers, sobrang laking factor 'yun na maging barrier pa.
Next question tayo, Kenneth. Ayan. So dahil na ano na nga natin yung sa first week, i-describe mo naman in 3 words lang yung first week mo sa Pilipinas. Hindi, kahit hindi sige, first week. First Or kahit first term na lang siguro. first term. Adapting. Exciting. And joyful. Joyful. Wow. Parang it came from your Sobrang deepest part of positive heart. nung ano Kaya yan. nga eh. Ako, ito kasi. Joke lang. Sige na, go mo na. Masaya sa binilid, masaya sa binilid. Masaya, Oh, masaya. yes. So, ito yung 3 words ko na masaya. Wait lang. Nahirapan. Hindi. So, ayun, ikaw, may gusto ka bang sabihin 3 words? Ayoko na. Joke lang, hindi. Parang kulang pa ng isa. Kulang lang Stop. isa. Hindi, Drop. masaya, pero nakakapagod. Sakto yun, 3 words. Masaya, Masaya, pero pero nakakapagod. nakakapagod. Saktong-sakto Oo, siya. sakto. Sige, ako, paano pa? Mysterious. Kasi parang everyday is a mystery. Hindi mo alam kung ano may mo blind yung item. experience mo. Yes, mysterious. Ano pa ba? Roller coaster. One word yung roller coaster. And then, exploring. Kasi, marami kang New na-explore environment. dito. Yes. May gusto ko pa bang i-share na personal experience mong year? I mean, yung first, muna tayo? Yung first term mo. Okay. So, mga masasabi mo sa ating future transferees or enrollees sa BA? Mas madaling makipag-friends dito. Kasi our campus is very... Small. no, it's not small. It's a one building. Yeah. So, yung mga tao, parang may kita mo talaga sila. Parang Oo. you'll Yes. pass by them every day. So, mas madali parang, hello, musta, if you keep seeing them. So, ayun. Agree rin ako kasi parang second week ko pa lang, sobrang familiar na nung mga mukha sa akin nung mga estudyante. Maganda rin siya, no, na hindi nga small, pero parang kumbaga one building campus lang kayo. It's a good factor na lalo kayo mag-close with each other. Mas maging familiar ka with other courses, even, diba? Actually, it's a nice, topic. Pang follow. Okay, let's move on to the next segment. Ano ba yung next segment natin? Ha? Ang next segment, Ano yan? Wala. ang next segment natin ay Benildian culture through a transfer's eye. Okay. Okay, so ito mas deep na to. Kasi yung kanina surface level eh. First month, first week, first day. Ngayon, yung mas tumagal na tayo. Why did we stay, diba? Hindi lang dahil sa wala tayong choice, of course. Pero why? Why did we stay here in Benil? Let's talk about the culture na itself. The first thing we talked about is our experience. But how about the deeper part, yung culture nila mismo? So, maraming school, may sariling vibe, may kanya-kanya silang vibe. Pero ano yung pinakaunang obvious na culture ng Benil na napansin mo? For comms, napansin ko, it's really teamwork. Teamwork. Kailangan talaga ang teamwork. So parang naging culture na siya Yes. within comms na yun yung teamwork. Kasi either everyone works together or parang mahirapan ma-pull out yung project. Yeah. So parang teamwork talaga. Yes, that's a good answer. Kasi, yun, kung ako tatanungin din, yun din sa akin teamwork. Kasi from the day pa lang na nag-transfer ako dito, hindi tumagal, nag-start na kagad yung mga group works. As in, bihira lang ako maka-experience ng individual work. So, I think yun din yung mas nag-push sa atin na maging close with each other. Yung pagsasama-sama natin sa mga group works, makikita yung potential ng bawat isa, kung paano tayo gumagalaw as individuals and as ka-work, diba? So, ayun. Tsaka dun sa group work na yan, mas nade-develop yung friendship. Mm-mm. Like, kahit hindi kayo magkaka-close talaga. Oo. Like, Kasi nga, you get to spend more time with Oo. one. Kahit, after nyo mag-meeting, tara, kain. Or like, anong gagawin nyo after? Parang doon nagsa-start yung... Yes, and also the challenges that you guys face together. Parang, doon kasi kayo magkakaroon ng inisan. Hindi natin yun ma-avoid. May inisan, may alitan. Pero the fact that you're fixing that,
yun yung mas mas nag-hold stronger sa relationship natin as as classmates, as groupmates, diba? So, actually, to be honest, mas nafe-feel ko nga na workmates tayo more than just a classmate eh. Kasi grabe yung work natin na, diba, yung dissemination. Hands-on natin. talaga. Yeah. So, ayun. Ayun naman, yung, pagdating sa Vinil din culture, teamwork. Do you agree with that na? Or you have other... Kasi kapag wala, core siya nung comps. Kasi sobrang production heavy tayo. Hindi naman pwedeng one-man team ka lang. Oo. So, Totoo. teamwork talaga yung bubuhay. Tsaka trust. You have to Oo. trust Ayun, on yun din, trust din talaga. Kasi minsan, kahit may idea ka, and hindi niya sunod, you have to trust that person na parang, sige, I'll trust you with the idea na sundin kita, di ba? Parang dun pa lang, nag-work na yung trust. So, culture, ano yung culture shock mo naman? Culture shock natin na napansin? For me, yung matagal nagsistay sa campus, yung ibang tao, parang nagulat ako, ay, nagsistay pa kayo. Oo, Diba? gets. Nagulat ka sa factor na lagi silang stay. Okay. Kasi, ewan ko, baka ako lang. Like, Minsan, what's so interesting sa pag-stay? Oo, Is, parang, like, di ba kayong iuwi ko napapagod? na lang Oo yan. nga. Gets. Okay, well, sa bagay, napansin ko rin naman yun. Especially, ang daming student hub dito sa Benil. Parang, hindi mo siya makikita empty, ever. Except na lang kung gabi na, siguro. Pero lagi siyang puno, ang daming students. So, yeah, I agree with that. Culture shock na yun siya sa akin. Ayun din talaga kasi nung first term ko, lagi nga akong school bahay lang. Pero, ewan, parang nung mga nakaraang terms, nag-stay na rin ako sa school. Sige, move on na tayo sa next question. Did you ever think, ay medyo masakit to for me, did you ever think maybe I made the wrong decision? Ilang term ka na ba dito? Ilang term? This is my third term. Third term. So, 1 ano year. na ba siya? Parang, 1 year na yun. oh. Ako kasi 4th term ko na. So far, okay ka ba ba? Okay ka ba ba? Hindi pumasok sa isip mo yung parang nagkamali yata ako. Hindi naman sa parang nagkamali. Pero more of, parang nami-miss ko yung previous course. Pero at the same time, ina-assure ko rin na sarili ko na ito yung decision ko. Parang, let's keep moving forward. Parang let's face it na kasi it's here. Right? Hindi naman sa negative na parang ito na yung choice ko. Pero like more of, I'm excited na ito yung pinili ko. So, ayun. Okay, ako, syempre, aside from the positive stuff, meron naman din kasing mga negative na papasok sa isip mo. So, I would have to say yes. Nagkaroon ako ng ganung moment na parang nagkamali yata ako. Parang ganun. Pero I kind of think of na parang nagkamali nga ako na nag-transfer pa ako, especially ng course. So, ayun. Pero, after a few weeks na naisip ko yun, na-brush off kagad. Kasi, going here sa Benil is, it will make you realize na you're in the right path. Kasi very inclusive yung school, very progressive. So, parang mawawala sa isip mo yung ganong thoughts na parang mali, parang nasa wrong direction. So, ayun. Sa akin naman, ang naisip ko nung una, actually, nagsisisi nga ako nung una. Nung una. Kasi hirap na hirap ako sa prod. Parang unang prod, parang ayoko na. Sabi ko, isip ko, these two shall pass. Okay. Sabi ko, kaya to. Nakaya ko to nung mga nakaraan. And kinaya mo. Kinaya ko, wow. Love for that. Kasi parang magkakaroon ka naman, sa lahat naman ng desisyon natin sa life, magkakaroon ng ganun Parang mali yata ng ginagawa. Diba? Kasi lahat ng tayo may fear, nag-overthink tayo, and maraming oras na sasayang. So, tama ba yung ginagawa ko? Siyempre, Parang part siya lagi ng... Yes. Lahat naman ng success may doubt din. Oh. Let's be honest, diba? May ganun. Lahat ng success dumaan din sa process na parang, am I in the right path? At the end of the day, we're here and we're doing not just fine, we're doing really well. Diba? So, next question.
So, what was the turning point wherein nawala yung fear mo or yung adjusting phase? Since kanina nasabi mo naman na medyo comfortable ka naman, siguro i-rephrase natin na mas naging accustomed ka dun sa environment. Siguro second term. Like, kasi yung first term, medyo similar tayo ng schedule. Yung ganap, like parang papasok, tapos kunyari walang makausap, uwi na agad ako. Pero nung second term, parang na-meet ko yung mga ibang transferees and then mas maraming prod work. So, mas marami rin ako nakilala. So, parang doon na ako nasanay na, okay, ito na yung culture, ito na yung mga tao, dito na comfortable. So, doon ko na realize. Parang first day jitters lang talaga siya, no? Mm. Na talagang after a week or two, Okay na. okay na. Yun yung maganda dito. So, let's be specific. When it comes to friendship naman, Okay. would you say na, sige, welcoming ba ang Venetians for you? Yes. Yes, you think so? 100% welcoming ang Venetians? Yes. Okay. Hindi ka nahirapan like to make friends. Hindi naman. Ano lang, yun nga, yung first day nga, may in-approach agad ako. Tapos, siya mismo my friend. So, parang nakisali na agad ako. So, ayun din. Doon ko rin naramdaman na, okay, welcoming nga yung mga Benildians. Parang doon ko na-process. And then also yung sa second term, yung more people, parang same din yung nangyari. Parang may na-meet akong isa, tapos may friends din siya. So, nakisali din ako. So, parang naging, nga, baka ganito talaga yung mga tao dito. Mga babae, tapos welcoming. So, very approachable. Hindi naman. I agree with that. Na welcoming sila. Kasi napansin ko din na hindi lang yung mga kaprogram mo, ka-course mo yung mga magiging friends mo. Even if hindi mo man naging kaklase, yung of course, very, sila, approachable, alam mo yung igitian ka talaga nila. So, feel man na welcoming sila. Diba? Ganon. Parang may galit sa puso ni Kenneth. galit. Tingin mo ba friendly tayo dito? Ayoko na lang magsalita. Sino ba yan? So, nabanggit mo kanina na parang may trying to fit in mo. Okay. Meron bang time na parang pinilit mo lang pakifit? Trying hard. Ako hindi na. Parang, ang Parang awkward. wala naman. Ay, hindi Oo, nga. hindi nga. Parang naisip ko, baka corny kung gano'n. so hindi ko try. Sabi ko, ay, parang hindi na. I'll just be myself. Parang, That's nice. Appear tayo dyan, Princess. Kasi ako, guilty ako eh. Hindi ko kinaya. Meron akong trying ka fit in moment. Ako kasi personally, hindi ako mahilig sa cheese. Pero parang, nung first month ko yun, during the first month, parang nakikita ko sila nag-circle, nagbibilog sila, nag-form sila a circle, tapos nag-chichismisan. Sabi ko, oh my gosh, I don't wanna, na yung ma-left out. So, ang ginawa, mataki-chismis talaga, kahit oo nga kahit di mo kilala. Oo. So, kaya sabi ko, oh my God, na-trying hard ko dun. Pero at least nagkaroon ako ng conversation with them. So, yun, nakakatawa. Ikaw ba, Kenneth? Pero feel ko sa GC na lang. Kapag may mga baon magpapa-extend ng deadline, nakikisali ako no, sige na, Kaya na din, nakikigato. sali lang. So, yun yung parang trying hard Oo. moment ko. Eto, did anyone try to help or unexpectedly help you during your adjustment period? Not really, more of the profs. They are very accommodating. So, may tanong ako or like if may di ako gets, parang feel ko nasasagot agad yung mga inquiries ko. And yun, if ever my group works man, mga responsible naman din yung mga tao na yun nga, you can trust them. And Hindi yung kagrubo. Mention natin sila. Hindi, pero alam mo kasi, yun nga din, yung accommodating yung prof, diba? Aside from the students here, yung prof, and yun yung, ayun pala, I can see na ayun yung culture shock moment ko. Kasi, from my previous school, very professional din naman yung ginagawa ngayon, of course, pero like,
alam mo yun, I teach, you answer my pa-exam, and That's that's it. Wala na Ah. tayong relationship. Pero dito sa Binil, nakakagulat kasi the professors are really accommodating and friendly. So para kung hindi lang kayo school teacher, student and prof, we can actually have a bonding moment, relationship na we can talk casual. And we can learn from one another. Yeah. So hindi lang tayo lessons, kahit na walang class, makakausap mo sila. Which is really helpful na parang ma-ease yung heart mo na parang, ay, pwede ko to tanungin kapag meron ang questions. So yeah, very helpful. So ayun, yun lang naman yung very, thought ko sa ating professors. They're really nice, diba? Yun yung Wala- culture shock. Yeah, culture shock moment. And wala pa akong Naisip na na-meet. siya. Oo nga Wala eh. pa akong na-meet na professor na sinumitan ako na nagtanong ako. Wala. And it's really nice to have that kind of professor. Ano lang, matagal lang mag-reply. Busy kasi. Hindi kasi, may iba pa siyang nire-replyan. Diba? Parang nakalipas na kasi isang there. Hindi gaganawan, hindi gaganawan. Tsaka baka natabog na bar chat mo. Instructors dito sa video. Okay. So, let's end this segment with a wonderful question. What is something na outsiders or like non-Binilians misunderstand about Binil? Mga misconceptions. Ganun. Siguro yung stereotype lang. Yung syempre, Lasal School. Okay. Parang, yung, hi bro. Yeah. Bro, Gets ko yun. yung medyo konyo-konyo. Pero, hindi naman. Hindi naman sa na-offend tayo, pero nakakatawa lang namin na mock nila tayo, especially sa mga content, mga video na parang, uy bro, what's up, Starbs? Yung mga ganun. Uy, hindi naman ganun. Hindi naman ganun yung reality dito. So, yun. Pero I mean, meron mga ganun. Kasi baka culture nila yun sa mga bahay nila, di ba? They grew up na ganun. Pero here sa Binil, I wouldn't really say na ganun yung salita yung mga tao. At kung ganun naman, paano tayo tanong? Oh, That's wow. none of our business. Yun sila as a person. Kaya nang nangyay. Okay. Next question tayo. Kasi... Oh, ikaw na yun. Ayan. For our last question, bago tayo Last question. Okay. proceed Go. sa ating game. Oy, may Oh, game. my game! My game. Very excited. Ayan, think that you are talking to a 5-year-old. Describe your experience here in Binil. In Benilde, we have fun. We cooperate and communicate. And we grow with one another. Heartwarming naman na we do. I love that. Clap for Kuya Charles. Engage. Ikaw, ano? Ako, kung may mga kausap tayong 5-year-old, sabihin ko lang sa'yo na in the future, kung pipili ka ng school, choose Binil. Kasi, Kasi it will, makukuha mo yung answer once you totoo. Kasi very basta magde-develop ka talaga kapag dito ka nag-aaral. Sa There's a 5-year-old. future in Binil, ha? yeah. Sa 5-year-old, yun yung sabihin ko. Alam mo, kahit may sister akong 5 years old. Oh, really? Yes, pag-aaralan ko siya dito. That's one thing for sure. Yes, ikaw. Siguro sa akin, sabihin ko na kung gusto mong matuto habang nagsasaya, hindi ko alam, nagsasaya, Yes, explore. Sa Binil Having ka. fun. Yes. ang saya kasi dito, may parang ano lang ako, fun lang, habang katututo ka. Di ba? Natututo ka, but at the same time, you're experiencing the fun of life din as well. Totoo. Hindi ka walang imbalance sa parang, hindi ako makafocus sa life ko, sa personal life ko, doon sa school. You can mix it up kasi ganun siya ka-ano. Okay. Ngayon, let's move on sa ating game segment. Oh my God, I'm so excited. So, ano nga ba tong game na to? Now we're going to play a very fun game. It's called Sip or Spill! Tama na. Okay. Ano ba yung sip or spill? So basically, ang gagawin natin ay, it's either you spill your thoughts or magsisip ka ng mystery drink. Yes. Magtatanong kami sa iyo kung hindi mo sasagutin, magsisip Lagot. ka. Okay. Alam mo yung sagot or lagot?
Okay. I don't know where that came from. Pero parang ganun siya. But this has a twist. Kapag naubos mo yung timer, we have a timer. And if hindi mo nasagot yung question Within- na yun, okay. yes, within that time, you have to sip. Okay, mystery drink siya and we have a spin the wheel later para malalaman yung mystery drink. Okay, are you ready? Okay. Are you ready? Ready? Ready, sip or spill daw. Ay, we? Okay. Tutulungan Ako ka ba? na. Akala ko ikaw. Sige, sige. Okay, sige. Game na First skill tayo. ako. Game. Game? Okay, let's go. Okay, so yung gagawin namin is mag-a-ask kami ni Kenneth ng question and then spin the wheel kami for your mystery game. Okay? So you either answer the question or mystery day tayo. Meron Okay? ka lang 10 seconds 10 to seconds, Ten 10 seconds. seconds, okay. So for our first question, ready ka na ba? Okay. Let's go. Okay. Ready na. So for our first question, meron ka na bang kinagigilan sa prod at sino? Okay, before you answer, let's spin. Yun yung iinumin ko. Ito yung iinumin mo, Okay, you got... Oh. Soy sauce, toyo, Soy Isang sauce. shot talaga yun ng toyo, Okay. Di ba siya magkakasakit sa ano niyan? Okay. Sip or speed? Spill ko na lang. Oh, spicy. Unang question pa lang to. Gusto mo na mag-name drop. Sino ba yan? Okay. And why? Desip na. Hindi, you have to Hindi, tell. touch Nasabi move. na eh. Ay, touch move. Oo. Explain mo lang bakit. Sip. Mamaya ako pala yun, kaya yun. Pwede sip. Ikaw pala Sip yun, na. no? Sip na. Seryoso. Sip. Well, Sip na. Hindi, ganito na lang. May disclaimer naman eh. May reason bakit. Oo. Hindi naman siya out of ano lang. Ayoko din siya ilaglag eh. Aww, ang bait naman. So iinumin mo yung toyo para sa kanya. Okay, Isang sige. bote ha. Uy, Isang bote. shot lang. Kasi binago mo yung ano mo, yung sagot mo eh. We make the rules here. Kami yung mag-a-adjust. Hindi, sige. Ipasip na natin. Ah, Pero sige, sip na lang. sa next question, ano na, touch mo. Touch mo Okay. ha. Okay. Thank you very much. Ito na po ang iyong toyo. Oh my God, ang Ang taas dami! naman. Ang taas! Ang tagay. Taas ng tagay Okay. Sip tayo ng toyo. Ay, taas. Okay, 1, 2, Choice ko to. 3, go. Wow! Oh my Sobrang God! tapang. Ngiti ka nga para makita nila yung blood mo. Okay, thank you very much po. Okay. Spill, ano ba spill yan? ko. Medyo ka. Ano muna yan? First question pa lang, napasubok na kagad si Oo, Kuya paano to Charles. kaya? Alam mo, ang bait talaga ni Charles kasi sinaktan ka na ng tao na yan. Ininuman mo pa siya ng toyo. Ayoko Ang yan, bait mo lalaglag ko naman. yan. Ako din, lalaglag yung toyo na yan eh. Sana na akong maraming yan dito. Okay, anyways, let's move on sa next question. May rule ka ba na super eager kang kunin? Okay, rule na gustong-gusto mo, as in, gusto ko yan, dream ko yan. Tapos, may ibang kumuha. Pero, hindi niya naman nagampanan ng maayos. Uy, Uy, meron controversial. ba? Controversial naman. Wala. Well, Truth be told, wala. totoo. Kasi, yung mga inuunahan ko na eh. Hmm. Kung yari may pilihan ng roles, unahan ko na sila. Uy. Para, wala na. Yung ganun para... Mm. At least siya sinisecure niya kagad Oo. yung gusto niya. No? Ako kasi medyo may hiya pa ako eh. Minsan kahit gusto ko yung role, hihiya ako baka gusto nila. Galing naman. You're very, genuine person. Gusto ko yan, gagawin ko yan, kukunin ko yan. Really. Okay. Is there anyone in Benilde Antipolo na nagpapatibok ng puso mo? Okay, wait lang. Mas madali ba yun? Think of- Parang ang hirap. Para mas madali You're gonna- mag-name drop mo. Uy, fish sauce! Patis. Kailangan mo uminom ng patis. Tataasan to. Guys, pakitaasan yung niya. Yung mystery drink niya. Sa mag na, guys. Sa sobrang... Sabihin mo na. Sasagutin Tayo lang to. Hindi Okay. ito mapapanood. Ibablock natin siya. Countdown. Yeah. Pag-isipan ko pa. 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, Meron. 2, Okay. Sino? Oh my God! Okay, sino? Pwede sip. Wala na, sorry. Napagbigyan ka sige. na kanina. Wow. Kaya nga, i-rephrase namin, hindi nagpapatibok, pero
you-look forward ka na makita siya sa araw-araw. Ganon. Pero ganun na rin. Ganun na rin yan eh. Sino ba? Sabihin mo na. Ano to Wala. Fish sauce to Wala talaga. Hindi namin sasabihin kahit lang Hindi, siya wala ta. So, fish sauce. Patis. Grabe naman. Ayaw daw ma-evil eye si Huwag daw i-evil. Baka kasi di magkatuloy. Nandiyan na. Joke lang. Ayaw mo lang sabihin. Ay, iniinom na niya. Hindi na tayo Wala binigyan. na. Hindi na tayo binigyan Chance mamilit. Next question. Okay, napasin siya doon. Hindi niya kaya si-reveal kasi baka ma-jinx daw. So, naubos mo na yung questions namin. Wala na. Ubos na siya. So, to wrap up, in total at lahat ng experiences mo with your 1 year here in Benil, ano yung masasabi mo sa mga future Benildians natin? To the future Benildians out there, if you're planning to take up communications here sa Antipolo, look forward to it. Kasi madami kayong matututunan and may experience and makikilala and magagawa. And ayun, feel ko di siya sayang. Parang it's such a great opportunity na marami kayong may experience. And ayun, look forward to it. Thank you so much. That wraps up our first episode, our pilot episode here in Inside Comms. So, thank you so much, Kuya Charles. Thank We're you. really happy to have you here. Very honored to have you here. And sobrang daming insights, no, na nangyari. Like, yung culture ng Benil and everything. You explained everything sa point of view ng isang transferee here in Benil, Antipolo. And Kenneth? Ayan, sobrang salamat din dahil nagbigay ka ng oras para mag-share din ng journey mo. Sobrang insightful ng mga shinare mo sa amin. Yes, and as a kuya na lang din na film student, ang dami yung pinagdaanan sa Benilde, Manila, ang dami mo rin share dito sa ating future communication here, after communication students here in Benilde. So, today we learned that being a transferee isn't just about changing schools, diba? It's about finding your place and building connections, new connections, and growing through new experiences. Ayan. So- So, kung nag-enjoy ka ngayon sa episode na to, stay tuned kasi next episode, magda-dive deeper kami sa buhay ng home arts student. Yes, mas maging specific na tayo. Mas tatalon tayo sa ano nga bang ginagawa ng communication art students here in Benil. Diba? Yes, so you can comment down kung sino yung sa tingin nyo ang magiging next guest natin. Pwede akong magula. Sige, Ay, gusto mo hulaan naman mo. hula. Sige, hulaan natin. Justin Bieber. Uy! Malapit na. Okay, that's it for today, guys. Thank you so much, Kuya Charles, and thank you for Thank you. watching our very first episode here in Inside Goals.